Guys, welcome back to my channel. For the past several days, nawala yung channel ko kasi nahack po yung aking channel. So, kinontak po namin yung YouTube and maraming proseso na ginawa bago namin naibalik itong channel. At nagpapasalamat ako kasi naibalik po yung ating channel. Akala ko po hindi na maibabalik yung channel ko. Talagang na-disappoint ako sa nangyari kasi madami na rin akong effort na ginawa dito at nagpapasalamat ako sa aking mga loyal subscribers na hindi talaga ako iniwan. In fact, ang dami kong nare-receive na mga messages of support. So, nakakatuwa naman. Again, thank you po at balik tayo sa ating programming. Okay, sana po continue to follow my channel and I'll do my best to give you meaningful videos. Anyway, let's get back to the video. In this episode, i-explain ko sa inyo bakit ko pinili itong Ford Ranger Raptor over other pickup trucks in the market today. I do believe in choosing a car, there's no right or wrong choice. Kaya nga meron mga different brands na pwede mong pagpilian depende dun sa lifestyle natin. Again, lagi kong sinasabi, there is no perfect car at wala ding perfect na brand. Each brand in the market today has its own strength and weaknesses. So, depende na lang sa buyer kung ano yung pinaprioritize niya in his buying decision. Napansin ko lang pag may humihingi ng advice sa atin kung ano yung magandang sasakyan, usually ang isasagot natin kung ano yung gusto natin at saka yung preference natin. Pero in reality, hindi ito nag-a-apply to everyone. Kasi may kanya-kanya tayong lifestyle at pangangailangan. And what I'm going to show you guys is how I ended up getting this Raptor. And why of all the pickups in the market, ito yung napili ko. Anyway, konting backstory lang. When I was getting second car, which eventually is the Mazda 3, I was looking for a car which would take me from point A to point B. Actually, wala naman sa listahan ko yung Mazda 3. Pero nung nakita ko siya sa showroom, nagustuhan ko agad siya from the get-go. After nun, nag-research na ako about the car. Tinignan ko kung merong mga issues, how it performs, and then sumali din ako sa mga groups para malaman yung ownership at yung performance niya. Same din ang nangyari dito sa Raptor. Pumunta ako sa isang Ford dealership, naghahanap ako ng pwedeng ma-review na car, and then may naka-display doon na Ranger Raptor. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, na in love na ako sa kanya. Tamang-tama, during time na yon, I was thinking of upgrading my Montero to a different car at gusto kong masubukan yung pick-up naman. Tagal ko na ring naisip na magpi-pick up ako. At ang nasa isip ko noon is mag-GRS ako kasi nagagandahan ako sa kanya. Pero minsan nagbabago din yung desisyon ng tao. At nung makita ko itong Ranger Raptor, napaisip ako, worth ba nakuhanin itong Ranger Raptor sa ngayon? After mabisit ko siya sa showroom uli, nag-isip ako for several weeks and then nag-research ako, sumali ako sa mga groups. Gusto kong malaman kung meron pa ding issue sa powertrain niya, especially dun sa kanyang transmission na nababasa ko. So, based on my research, since 2021, na-resolve na ni Ford yung issue niya sa transmission, saka yung issue niya sa fuel injector. May certain batch before during 2019, 2020, yung may conduction sticker na C1 or C2 if I'm not mistaken, meron yung issue ng transmission saka yung fuel injector. And the good news is, yung mga bagong Raptor, wala na yung mga ganong problem. So, na-resolve na yon. I just don't know why yung mga ibang tao pilit na inuungkat yung old issue na yun sa mga bagong products ng Ford. Mind you, I'm not actually a Ford person kasi aware ako dun sa kanilang image saka yung kanilang after-sales service. But I can say naman that I am an open-minded person. And what I like about Ford ay yung kanilang innovative thinking. Advanced sila mag-isip na meron din consequences.
For example, dati naglabas sila ng DCT transmission ahead of its time, di ba? Sa Ford Fiesta, saka doon sa EcoSport, and then nagkaroon sila ng problem. While others are using torque converters lang. At ang gusto ko naman sa Ford, marunong silang matuto sa mga mistakes nila before. As of now, ang gaganda na ng mga products ng Ford. And upon research, number 1 na ngayon ang Ford Ranger sa Australia. At overall in the Philippine market, number 3 na siya. Ang first yung Toyota, second is Mitsubishi, number 3 na ang Ford. They have overtaken Honda and Nissan. So what does it tell you? Yung acceptance ang ganda na. You can see a lot of Everest, a lot of Rangers, and lately, a lot of Raptors on the road. And so kung open-minded ka at hindi ka loyal sa isang brand, you can try other brands and you will experience yung difference. In fact, dati meron akong Chevy Trailblazer. Hindi siya talaga popular noon. Pero tumagal siya sa akin actually ng about 8 years kasi nagustuhan ko siya. Wala akong naging problem. It's an American car. Medyo mahal ng konti yung maintenance. Pero it really performs well. So you really have to understand yung car mo at dapat marunong ka ng preventive maintenance. At lahat naman ng car brands nakakamali din. Ang importante, natututo sila at naaayos nila yung problema and they continuously improve their products. Actually, I've owned a Fortuner before also na merong 1KD engine. Pero hindi rin siya naging ligtas sa mga certain issues. Nagkaroon din siya ng issue sa injector. Pero na-solve din naman. At kaya ko din napagdesisyonan na kumuha ng Ford is nakita ko yung kanilang mga advanced na technology. Tapos yung kanyang refinement, yung kanyang comfort ride na hinahanap ko sa isang sasakyan. Kasi kung bibili ako ng sasakyan, gusto ko komportable ako. Pero meron din mga tao na kayang isacrifice yung comfort sa reliability, which I get naman. Kasi nowadays, we have to be practical. Pero hindi naman tayo lahat kayang mag-maintain ng sasakyan. Ang importante talaga sa akin yung driving performance. Kaya I finally decided to buy the Ranger Raptor. Long story short, i-explain ko sa inyo yung mga features na nagustuhan ko sa kanya o yung wala sa iba. Especially yung mga aspects na hindi na ibibigay ng ibang brand sa ganitong price point. So let's start with the looks. It plays a significant role when choosing a car, but looks is subjective naman. For me, iba talaga ang dating ng Raptor. Malayo pa lang, ang lakas na ng dating niya. How much more kung bibihisan mo pa siya? For me, in stock form, maganda na rin siya. Also, yung mga features niya differentiate itself from its competitors. Unahin natin yung headlight. Meron siyang matrix LED with adaptive front lighting system. Glare-free siya at auto headlight siya. Bumubukas siya ng kusa kapag madilim na. At dito, meron din siyang cornering light just like the Montero Sport. So how does its headlight perform in a real-world scenario? As you can see here, nandito tayo sa Talisay, Batangas at walang street lights dito. You can see here kung naka-high beam ka, meron siyang auto glare function. So once meron siyang na-sense na kasalubong, nag-a-adjust yung headlight niya para hindi masilaw yung incoming traffic. And also, sumusunod yung headlight niya depending on your steering input. So, nami-minimize niya yung blind spot. So, whenever you are tackling curb roads, nalalight up niya talaga yung buong road for your safety. So, in actual, sobrang liwanag talaga ng headlight niya. So, hindi mo na siya kailangang i-upgrade or something. So, ang napansin ko dito sa high beam, ang umiilaw yung dalawang projectors sa harap. Unlike yung iba na isang projector lang. So, dito, dual siya. So, kung nasa provincial roads ka, sobrang advantageous nito. Kasi nag-a-adjust yung headlight niya sa incoming traffic. So, the visibility is good and you increase the safety on your part. Kasi automatic siyang nag-a-adjust. Kasi minsan, nakakalimutan mo na naka-high beam ka pala. So, safe siya for both sides. And regarding the lights,
Even yung kanyang signal light is also LED dito sa harap at saka dun sa likod. So, it increases your visibility. Meron na din siyang metal underbody protection dito sa harap at meron siyang dual tow hooks dito sa harap. Sa likod, meron ding tow hooks yan. At ang isa pang maganda dito, naka all-terrain VF Goodrich tires na siya, yung KO2. It's not the best tire when it comes to wet surfaces, but for the most part, high quality siya na tire and performs well on dry surfaces. At ang nagustuhan ko dito yung taillights na rin. It's full LED. And integrated dun sa light niya, yung blind spot radar niya na sensor. At yung signal light niya, yung reverse light, are all LEDs. Unlike dun sa ibang pickup na naka-bulb type pa yung kanilang ilaw. Tapos ang laki ng kanyang truck bed. Actually, kayang-kaya sa lapad niya yung lapad ng paleta. And then, yung kanyang tailgate, magaan lang siyang isara. At ang maganda dito, meron kang power source dito sa truck bed. Meron siyang 220 volts, meron ding 12 volts. So, very useful yan sa mga outdoor adventure nyo. At yung kanyang stepboard is made of aluminum. Yung iba kasing pickup, plastic lang yan. So, ito talagang matibay, hindi siya kakalawangin. At napansin ko din, carpeted yung underliner niya to reduce NVH nung tire noise. So, sa lahat ng Ranger, siya lang ang merong ganito. Ang ganda rin ng under chassis niya. Yung chassis niya is reinforced compared sa Ranger Wildtrak at saka sa normal Rangers. Tapos, covered yung ilalim, yung transfer case may cover. So, protected ka, especially dun sa mga racks. At ang selling point niya, yung kanyang fax shocks sa harap at saka sa likod. It's 2.5-inch fax shocks. Dito sa Ranger Raptor, meron siyang wide stance suspension. At yung rear shocks niya, merong remote reservoir for extra cooling. Remember, may cold spring yung rear axle niya, which is unique to the Ranger Raptor. Kasi yung regular Rangers, naka-lip spring for heavy-duty purposes, while ito naman is for comfort. At bukod pa dyan, meron pa siyang watch linkage. Kita nyo yung center link na yan na nakamount dun sa rear differential. Tapos, yung dulo niyan, nakakabit dun sa car body. Ang purpose niyan, malesen yung swaying ng body. So, kung yung axle nagmo-move ups and down, yung body sumasabay din na hindi masyadong gumagalaw sideways. Kaya kita nyo, ang ganda ng ride niya. Kasi kung ordinary suspension niya na walang ganyang watch link, masyadong masway. So, makikita mo talaga ang difference ng ride nito sa ibang pickup trucks. Now, let's go naman sa interior features niya. Gustong-gusto ko yung interior niya, yung mga materials na ginamit is high quality. Mind you, meron din plastics na ginamit, but overall lahat, maganda yung materials used. Especially dun sa mga high touch points. At yung seats niya is very comfortable. At ang isa pang nagustuhan ko dito, yung kanyang driving position. Sa ibang cars kasi mahirap hanapin yung perfect driving position. Factor din siguro yung kanyang 10-way automatic adjustment. And then, meron din siyang adjustment for lumbar support. Unlike sa other pickups na wala. At dito naman sa passenger side, meron din siyang 8-way power adjustable seat at saka adjustment din ng lumbar support. So, yung misis ko, gustong-gusto niya yung feature na to. So, very comfortable siya pag nakaupo dito. At dun sa likod, very roomy din siya. Meron ding aircon vent, meron ding 220 volt socket, at meron ding USB Type-C at saka USB port. At ang isa pang nagustuhan ko dito, yung design ng dashboard niya. It's very straightforward and user-friendly. What I mean by user-friendly is marami siyang storages. Meron dito sa taas and meron din dito sa baba na pwede ka maglagay ng gamit gaya ng wallet o kaya yung cellphone na wala sa ibang sasakyan. At dito yung glove box niya, meron ding susi at malaki yung storage niya. I do also appreciate yung kanyang head unit o yung kanyang entertainment system since sobrang ganda nung clarity niya and very useful siya when navigating. Ang isa pang maganda dito yung kanyang 360-degree camera. Since malaki nga yung screen,
So marami mga configuration. Just like nito, meron siyang angle for towing. So kita mo yung likod niya vertically, and then meron din siyang function na makikita mo yung harap. Meron din siyang function na fisheye para makita mo yung surrounding mo. And yung typical na pwede mo ring makita yung sa likod mo. At ang pinaka-default niya talaga is sabay yung front camera at saka yung 360 camera. So, kita mo talaga yung surroundings mo. Pero ang kagandahan nitong 360 view, meron siyang specific function na pwede mong i-focus on certain area yung view ng camera. So, pwede sa right tire, pwede rin sa left tire, and if gusto mo naman sa rear tire, pwede rin. So, ang daming configuration. So, very useful to pagka nagpa-park ka sa super tight na spaces. Meron din function dito na makikita mo kung saan liliko yung tires mo. And also para madaling tansyahin yung direction ng sasakyan mo, especially kung baguhan ka pa lang. So, itry natin sa real world scenario. Dito sa amin, merong matarik na parking ramp papunta dun sa second floor. So, yan, makikita mo talaga yung distance mo from the wall and the bangketa. So, useful siya sa mga newbie drivers. At even sa mga matatagal na nagdadrive, malaking tulong ito kasi ang laki ng size ng Raptor. At ang isa pang na-appreciate ko dito yung ambience niya sa loob. Malaki yung space and you really feel safe and secure. At the same time, maaliwala siya. Another good feature is yung cup holder dito sa dashboard. For some, malaking bagay ito, including me. So, very useful siya pagka meron kang drinks na nabili and it's easy to use. At the same time, it's well hidden sa dashboard so malinis niyang tingnan kapag hindi mo na siya gagamitin. At ang isa pa talagang nagustuhan ko dito, yung driving position niya. In my experience with the previous cars that I have encountered, mahirap hanapin yung perfect driving position mo. Yung bang feeling mo na parang nakapatong ka lang sa sasakyan, you're not within the vehicle. Dito kasi you feel as if you are connected with the car, which reminds me of the Mazda cars. And the other thing is, sa laki niya, ang visibility niya is actually very good. And malaking factor dito yung boxy design niya at yung malalaking side mirrors niya. At pagdating naman dito sa steering wheel, meron siyang paddle shifters, which I do really like. For some, this is just an add-on. But on highway drives, I usually use this just like in my Montero Sport. At ang isa pang nagustuhan ko dito, yung digital instrument cluster niya. Maraming useful information dito na hindi nakikita in a normal car. Just like yung oil light, yung battery voltage, transmission temperature, oil temperature, and so much more. So makikita mo yung oil life percentage niya. So that will guide you kung kailan ka mag-change oil. At bukod pa dyan, makikita mo yung air intake temperature niya at saka yung oil temperature niya. So very useful to for a lot of people na hindi mo makikita sa ibang sasakyan. So yung valuable information na nandun sa instrument cluster guides the owner on the condition of his vehicle. At ang isa pang feature nito, meron siyang calm screen. So kung na-overwhelm ka sa mga information, pwede mong iset na ganito para mas malinis tingnan. At isa pang nagustuhan ko dito yung configuration ng center console niya. Yung cup holders niya nasa right and then yung shifter niya nasa left. So kapag may drinks ka, it doesn't impede your shifting process. At saka niyang 4x4 system, aside from 4L and 4 high, meron din siyang 4A. Unlike the others, itong Raptor, pwede mong gamitin yung 4x4 system niya on sealed surfaces. And then dito, meron din siyang placement ng wireless charging and meron din sila ditong parang lalagyan ng french fries, which I normally use as a phone holder. So marami kang pwedeng lagyan na storages dito sa center console niya. Let's go naman sa engine niya. Ito yung pinaka-controversial na side niya. I'll focus more on the positive aspect of it rather than the negative aspect of it. I'll tackle the negative side of this in a separate video. Anyway, nagustuhan ko sa kanya yung refinement niya. Sobrang tahimik siya kasi naka-timing belt siya. Especially pag uminit na yung engine. It feels like
a Korean diesel engine. And because of its small displacement, maliit nga yung engine niya. Oddly enough, nararamdaman ko yung weight difference. So whenever I corner na vehicle, nafe-feel ko talaga na hindi mabigat yung front portion. As you can see here, the placement of the engine is almost up the back of the front axle. Kasi in this T6.2 chassis, medyo pinush forward ng Ford yung front axle. So it greatly affected yung handling ng sasakyan. And another thing I like about this engine, even though maliit yung displacement niya, it doesn't feel sluggish. And you feel you don't need more power out of the engine. Kasi for the power it has, it already feels enjoyable. Hindi mo feel na parang kulang yung engine power. And what I love about the engine is yung fuel efficiency niya. Mind you, I don't expect good fuel efficiency for this truck because of its size. Siya ang pinakamabigat sa class in terms of weight na 2.3 tons. In the city during light to heavy traffic, nakaka 7 to 8 kilometers per liter ako. But during very heavy traffic, nakaka 6 kilometers per liter lang ako. Sa highway, nakaka 10 to 12 kilometers per liter ako, which is very respectable naman for a truck like this. Imagine, 2.3 tons siya, meron siyang 4x4 system. So I think compared dun sa Ranger Wildtrak, mas matipid ng konti yung Ranger Wildtrak kasi mas magaan siya. And next, ang nagustuhan ko pa dito for its price, sobrang dami niyang special features at marami ding active safety features. For example, itong adaptive cruise control niya. In other cars, meron na din ganito eh. Pero yung sa kanya, merong stop and go function. As you can see, kahit full stop sa traffic, kaya niya. Unlike other systems na may certain speed limit lang, nagagana yung cruise control. So malaking tulong to, especially pagka sobrang traffic, especially sa mga highways natin. And also, maseset mo din yung distance mo kung ilang car lengths. And another good feature nito is yung lane centering assist niya sa highway. So hindi mo na kailangang hawakan yung steering wheel, which is very comfortable, especially sa mga long rides. For example, if you are using the expressway like yung T-Flex, so i-combine mo pa with adaptive cruise control, so sobra siyang daling gamitin. And another feature niya yung park assist niya. So siya mismo ang magpa-park para sa'yo. So malaking convenience to, especially sa mga baguhang driver, kasi ang laki talaga ng Raptor. Gagana siya accurately kapag may solid line o kaya may katabi na sasakyan. Kaya niyang mag-park parallel and perpendicular at kaya din niyang ilabas yung sasakyan out of the spot. And also yung feature niya na rear cross traffic alert, collision alert with active braking. Ito yung kapag umaatras ka at may na-detect siya na tao na pwede mong mabangga, siya mismo ang magbe-brake para sa'yo. Marami ng instances na nangyari ito sa akin kung siya talaga nagbe-brake para sa'yo. Which is very safe given its size. Minsan hindi mo talaga matatansya yung mga blind spots niya. So yun yung mga active safety features na nagustuhan ko sa kanya. At first hindi ko masyado na-appreciate kasi gusto ko ako yung may control sa vehicle. Pero nung na-experience ko, it was actually helpful on a day-to-day basis. It makes every drive safer and a lot more comfortable. At I think ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya, yung driving feel niya. Ito actually ang pinaka-selling point niya para sa akin. And owning the Mazda for almost 3 years na, doon ko talaga na-realize na malaking factor yung driving feel and driving comfort sa isang sasakyan. And whenever I drive the Mazda, I don't feel tired. Wala talaga akong fatigue. At kung gusto ko naman mag-drive spiritedly, nabibigay niya yung driving pleasure na gusto ko. So sabi ko sa sarili ko, if ever nakukuha ako ng bagong sasakyan, gusto ko nagpe-perform siya well on road, komportable ako, maganda yung handling, maganda yung respond ng engine, at doon ko siya nakita sa Ranger Raptor. So pasok siya doon sa criteria na hinahanap ko. For some, malayo nga kung compare mo yung Mazda sa Ford. Magkaibang league sila, but just the same, yung performance ng Ranger Raptor on-road at saka off-road is very different from the other pickup trucks na drive ko.
Kasi ang lifestyle ko naman, hindi ko naman siya gagamitin for heavy loading talaga. Paminsan-minsan lang siguro magkakarga pero hindi siya heavy loads. At ang isa pang nagustuhan ko sa kanya, yung pagka-lifestyle truck niya. So, pwede mo siyang gamitin on the road and then pwede mo rin gamitin off-road na nagagawa niyang maayos. Doon talaga papasok ang preference natin sa sasakyan. So, kung gagamitin mong pang farm o heavy loads, kuhanin mo yung Hilux o kaya D-Max. At kung gusto mo naman ng lifestyle pickup, nandyan yung Triton o kaya yung Ranger. So it really depends sa tao. Gaya nga ng nasabi ko, there's no right or wrong. So kung nandyan pa rin yung hesitation mo na kumuha ng Ford, I do believe na magaganda na yung mga product lines ng Ford ngayon. Ang importante naman yung powertrain eh. Yun ang titingnan mo kung may problem ba talaga. Pagdating naman sa electronics, since marami siyang features, expect mga glitches. Pero naayos din naman yan. Kaya nga nandyan yung warranty ng Ford up to 5 years if ever magkaroon ng problem. Okay, so in this vlog, tinakal natin kung bakit ko siya napili at yung mga features na nagustuhan ko sa kanya. So in my next vlog, i-discuss ko naman yung mga features na ayaw ko sa kanya. So kahit sobrang dami ng positives, meron din namang negatives. So, yun ang next na itatakil ko sa aking next vlog. Okay, hanggang dito na lang. I hope na explain ko sa inyong mabuti kung bakit pinili ko yung Ranger Raptor over other pickup trucks. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!